Ibigay sa kanila ang malalaki at mabubuting bayan Anong oras? na hindi nila itinayo. Ito tuloy sa ilalim. Bahay na puno ng mabubuting bagay. Mga balo na hinukay na hindi nila hinukay. Mga ubasan at puno ng ulibo na hindi mo itinanim at iyong kukuhanin na lang upang ikaw ay mabusog. Dito po sa Deuteronomy 6:10-11, muli po sa verse na ito na muling binanggit ng provision na sa atin. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita hanggang ngayon na ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Binigyan tayo ng dalawang probisyon. Yun ng kapahinahan upang tayo makapunta roon at manatili tayo doon. Una, binigay niya ang kanyang salita. Ito po'y isang pangako na dapat nating panghawakan. Sapagkat alam po natin na kay Kristo lahat ng pangako iyon. Yes and Amen. Kaya ininto po natin ang pag-aalinlangan. Praise the Lord. Sige po, tayo tumayo at tayo po'y mananalangin. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng lupa at langit, ay akda ng buhay namin. Pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at hininga na galing sa iyo. Salamat sa kalusugan, kapayapaan na tanging sa iyo lang nagmumula. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Kailangan, dalangin ko rin po na makasama namin ang mga kapatiran na wala dito. Yan po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malaki po tayo nakatayo. Tayo po'y mag-aabitan. Kaya, sige lang. Wala akong boses. Hello. For
Yan. Tapos hindi pa sa baba. Yan. Okay. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome this. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome this. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. Resurrection, power of Christ. I believe, I am free in Jesus' name. Our burdens, covering our shame. He has overcome this. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. Resurrection, power of Christ. I believe, and I am free in Jesus' name. I will not die. I will declare and lift you high.
within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. For you are King over the flood. I will be still, for you are God. Thunders rise in Christ and His power in quietness and trial. And the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, for you are God.
Amen. Magandang nga po kaya tawagan ko lang si Pastor Edgar upang magbigay ng mensahe ng Panginoon. Hello, Mike. Testing, Mike. 1, 2, 3. Happy Mother's Day. No? Ilan ba tayo? Ilan ba kayo? Hindi ako kasali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? So, Happy Mother's Day. Okay, so, ang pagbabalita sa susunod na linggo, ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Pastor Dan. At ang ating presider, walang iba si Ate Ana. At ang ating tanging awit, walang iba kundi si Kuya Tom. Handang-handa na ba, Kuya Tom? Sa linggo? Alam ko, busy ka rin sa trabaho mo. Ang lalayo ng pinupuntahan niyo. But thank God, dahil may panahon ka pa rin pag-linggo, nandito ka sa amin. Okay, so, dahil Mother's Day po, no? Ang tagapagsalita ngayon ay walang iba kundi ang aking may bahay, si Ate Lynn. Good morning po sa ating lahat. Good morning po, sister. Okay, so, welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan sa umagang ito. Nawa ay maligaya ang bawat isa. Maligaya ba tayo mga kapatid? Amen. Amen, no? Dahil ngayon ay araw ng mga nanay. Tayo ang leading ladies, no? Mga nanay, mga ilaw ng tahanan. So, napakahalaga ng role ng isang nanay. At ngayong umaga, pag-aralan natin ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay Woman of Faith. Woman of Faith. No? At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Hebrews o sa Hebreo 11:11. Ganito po ang sinasabi. By faith, Sarah also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Sa wikang Tagalog, sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasay, inari niyang tapat ang nangako. Ay sandali manalangin mga kapatid. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin dakilang Diyos sa umagang ito. Salamat o Diyos na patuloy na sinusubaybayan mo ang bawat isa. At sa araw na ito, Panginoon, patuloy namin inaalaala ang kahalagahan ng mga kababaihan, Panginoon, ng mga nanay. No, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatiran ng mga nanay. Sa lakong ito, patuloy mo po sila ang paalalahanan at i-bless, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa alang-alang sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, ang dalangin namin ay pangunahan mo po kami, ang boses mo ang aming maririnig, itago mo po ako sa iyong likuran, at magpahayag ka, Panginoon, ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Thank you, Lord Jesus, sa presensya mo. Alam ko, O Diyos, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at patuloy na tinutulungan kami sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa ay patuloy ka namin maranasan sa aming buhay, hindi lamang ngayon, kundi sa bawat oras ng aming buhay na kami ay may hininga. Ito po ang aming dalangin in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ano ang pamagat ng ating sermon? Women of faith. Women of faith. Pero ngayon pag-aaralan lang natin isa lang. Kaya woman of faith. Na? Ang ating teksto, saan ngayon? Hebreo 11. Good. Ang sabi nga, there are many examples of women of faith in the Bible. Marami ito sila.
No? Hindi lamang si Sarah. Pag-aaralan natin ngayong umaga si Sarah. No? And we can learn much by studying their stories. Kaya ngayon, pag-aaralan natin ang buhay ni Sarah. Sino ba si Sarah? No? Narinig niyo ba ang pangalang Sarah? Siya ang may bahay ni Abraham. Dati, ang pangalan niya ay Sarai. At ito ay pinalitan ng Diyos ng Sarah. Ang Sarai, ang ibig sabihin ay my princess. No? Nung pinalitan yung I ng H, naging Sarah, ang ibig sabihin nito ay princess of all. At take note mga kapatid, si Sarah lamang ang babaeng pinalitan ang pangalan na masusumpungan nyo sa Bible. Wala na kayo makikita babae na pinalitan ang pangalan. Si Sarah lang. Na? From Sarai, which means my princess, to Sarah. No? Which means princess of all. Prinsesa ng lahat. Dati, prinsesa lang siya ni Abraham. Bakit nga ba pinalitan ang kanyang pangalan? Sa verse 16, ganito po ang sinabi, and I will bless her and also give you a son by her. Si Abraham ang pinapatutulan. Then I will bless her, dalawang beses inulit, i-bless, and she shall be a mother of nations. Magiging ina siya ng mga bansa. Sabi dito, kings of people shall from her. Ibig sabihin yung mga hari na dumaan na naitala sa Bible ay nagmula sa kanyang lineage. No? Ano ba yung lineage yung sinasabi mo, Pastor? Descendants, no? Yung pinagmulan. Galing ang lahi ng mga hari na naging hari sa Biblia ay mula sa kanya. No? Royal, ang tawag sa kanya, royal lineage. Hindi lamang basta-basta hari, no? Royal. Tayo ba royal din? Amen. Amen. Hindi. Bakit? Ha? Royal blood. Kung kayo'y Descendants. descendants tayo ni Abraham, no? So, na natin gandahan ang ating pronunciation kasi sa English, Sarah. Diba hindi yung sabi ng Sarah ni spelling noon, no? Sarah na lang at Sarai. So, the kings of people shall be from her. So, nagmula sa kanya ang mga haring lumabas noon sa panahon mula kay Judah, no? Doon nagpasimula ang mga hari-hari. She would be the mother of the royal lineage of King David, from which the Savior would come. Okay. Kung si Abraham ay patriarch, ano ibig sabihin ng patriarka? Alam niyo ba, ang ibig ba, sabi lang kayo sa patriarch. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng patriarch? Sagot. Hindi. Ibig sabihin, halimbawa may isang grupo. Kung sino yung namumuno, yun ang tawag sa kanya ay patriarch. Si Abraham ay patriarch. Sino yung mga patriarka? Abraham. Ha? Patriarka. Abraham, sino ang anak ni Abraham? Sunod. Sino ang anak ni Isaac? Ha? Pastor, sino ang anak ni Isaac? Yun yung patriarch. Na? Abraham, Isaac, at Jacob. Yun yung patriarka. No? Sa babae, si Sarah lang ang tinawag na matriarch o matriarka. No? Sapagkat sa kanya, nagmula ang maraming bansa. Okay. For many years, simula na siya ipanganak, up to 65 years old, walang anak si Sarah. Na? Simula na mag-asawa siya, until 65 years old siya, hindi sila nagkaanak. Okay? So, ano ang ginawa niya? Inutusan niya si Abraham na si
Titingan ang kanyang alipin. No? So tandaan natin, ang alipin noong araw ay walang karapatan. Hindi katulad ngayon, pag kumuha ka ng kasama sa bahay, tatanungin ka magkano sweldo, may wifi ba kayo, sino-sino ang tao sa inyo, ano ba ang trabaho ko, ilang oras ang nagtatrabaho ko, saan ako matutulog, may aircon ba kayo, at marami pang iba. During that time, kapag ikaw ay tinawag na alipin, wala kang karapatan. No? Wala kang karapatan, hindi ka pwedeng humindi. Lagi lang, wow, oo, ang sagot mo lagi. Kaya sabi niya, kay Hagar, yung kanyang alipin, Abraham, sipingan mo si Hagar, sapagkat sa pamamagitan niya na magkaroon siya ng anak, ay aaliin kong aking anak din. So, hindi ito ang plano ng Diyos. No? Kalimitan kasi ang mga babae masyadong atribida. Na? Diba? Atribida din naman tayo. Pwede din ang tama eh. Pag ginusto natin, gusto natin. So, ganito rin ang nangyari kay Sarah. Na? At mula nung magkaanak si Hagar, anong ginawa ni Hagar sa kanya? Siya ay nilait-lait. Siguro sasabihin niya, ikaw walang silbi na babae, hindi ka magkaanak, ganyan-ganyan. So, syempre, nasaktan ang kanyang pride. Na? At anong sabi niya? Palayasin mo ang babaeng ito. Ano ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay magkaroon ng anak na lalaki na hindi nagmula sa alipin, kundi mula sa pangako. No? Tandaan natin na si Abraham ay chosen. No? Kaya ang Diyos ay nakatunghay sa kanya. Sa atin din, nangyayari din yan na every maling move na ginagawa natin, mayroong consequence. Lagi sinasabi yan ni Pastor sa atin, yung mga consequence. Kapag mali ang ginawa natin, alam na natin ang resulta. Okay. So, sabi nga dito, God intended to give Abraham and Sarah an heir. That was a mistake from which they learned to more fully trust in God. Kapag gumagawa tayo ng mga kamalian sa ating decision making, para bang sinasabi natin na wala akong tiwala sa ating Diyos. Yan ang nangyari kay Sarah. No? I do not fully trust God. So, kailangan, Abraham, sipingan mo si Hagar para magkaroon tayo ng anak. Okay. Finally, when she was 90 years old, saka lamang siya nabuntis. Na? So, ilang taon yun? 90 minus 65. Ilang taon yun? 90 minus 65. Ha? 35. Sa haba ng panahon, ha? Nangako siya, ang edad ni Sarah ay 65. Tignan ninyo ang katuparan. After 35 years, 25 years, nagkaroon ng katuparan. Na? So tayo naman, kapag tayo ay nanalangin, Lord, gusto ko ng ganito, gusto natin ura-urada na ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Tignan ninyo ang buhay ni Sarah. 25 years siyang nag-antay bago sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Bakit? Ano kaya ang dahilan? Ha? Tingnan natin. Na sa una, hindi full ang trust niya sa Panginoon. Ano ang ginagawa ng Diyos sa atin? Dinidevelop ang ating trust o ang ating tiwala o yung pananampalataya natin sa kapangyarihan ng Diyos. At muli, nung siya ay 90, nagpakita sa kanya ang isang anghel na sabi niya ay Diyos daw yun. At nangako, nag-promise na naman ang Diyos. At sinabi niya kay Abraham,
I will certainly return to you according to the time of life, and behold, Sarah your wife shall have a son. Anong reaksyon ni Sarah? Kasi nasa likod siya ng tent sa mga kurtina, nagtago siya. No? Siguro tumawa-tawa siya na ngayon pa ako magkakaroon ng urge o yung pagnanasa sa aking asawa kumbaga sa halaman, patay na rin yan, no? At siya din daw ay wala nang pagnanasa dahil sabi nga pare, sarado na. Kumbaga kung sa lingwahe natin, sarado na ang matris, no? Pero is there anything too hard for the Lord? Wala, di ba? No? Everything is possible with God. Without God, everything is impossible. Tandaan natin yan. Magtuwala tayo sa Diyos. At tunay nga, sapagkat ang Diyos, kapag nangako ay tinutupad. Kaya nga ang tawag sa Kanya, promise keeper. Promise keeper ang Diyos. Kaya ang sa tawa niya, sabi niya, ngayon pa ba ako gaganahan? Kumbaga sa ano, ngayon pa ba ako sisipina ng asawa ko? Yung asawa ko matanda na. Patay na ang kanyang yung makalupang damdamin. Ay siya ganoon din. No? Pero ang sabi ng Diyos, at this time of life, I will return and you will have a son. No? Time of life. Hindi niya sinabing, o sa Mayo, May 3, magkakaroon ka na ng anak. Sabi niya, time of life. Ang sabi nga rito, ang tanong ng Diyos is there anything too hard for the Lord? Ang sabi, God can do anything. Kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi siya nakukulong sa isang lugar lang. Ibig sabihin, boundless ang kapangyarihan ng Diyos. Ang power ng Panginoon can surpass everything. No? Kaya nga, nag-aaral tayo noon ng Beyond Success kasi tayo ng mga tao, ang pananaw natin hanggang dyan ng limited. Whereas, ang kapangyarihan ng Panginoon, it can surpass boundaries, limits, and kahit na yung ating pag-iisip. Na? Kasi ang ating pag-iisip ay limited. Kaya sabi niya, at the appointed time, I will return to you according to the time of life, and Sarah will have a son. Ano ang ginawa ng Diyos? Dahil siya ay matanda na. Diba? Ang mga 90. Ako nga na 70, medyo kami mga magkakatropa, nasa likod ni Andrea, yung mga katropa ko yan. Di ba, pag gising sa umaga ng reklamo, masakit ang tuhod ko yung kanan, ganyan din gabi. Masakit, lahat ang balakang, lahat masakit. No? Pero si Sarah, anong ginawa ng Diyos? Dahil may plano ang Diyos sa buhay ni Sarah. Ano ang ginawa ng Diyos? He received strength. Binigyan siya ng kalakasan para magbuntis. No? Mahirap kaya magbuntis. No? Napakahirap magbuntis. Maraming masakit na hindi naman masakit. Hindi maintindihan. No? Kaya ang sabi nila, due to hormonal imbalance. Pag ikaw buntis, maraming tigyawat, tumataba ka, lumalapad, yung ilong mo, lumalaki. No? So, ang Diyos, nagbigay ng ibayong kalakasan para niya malampasan yung pagbubuntis. Dahil matanda na siya, 90 na. Maging sa panganganak marahil, hirap na eh. Nga lang, nahirapan kang magpupo. Diba? Mahirap din yung umuwi ng bibiri. How much more yung mga anak? Mula sa anak ni, sino nga yung anak ni Sarah? Si Isaac o si Isaac, ano?
Doon nagmula ang countless multitudes and nations and kings. So, mula kay Isaac, nandoon yung pagkadami-dami. Ano ba ang pangako ng Diyos kay Abraham? Pagpapalain kita at gagawin kong kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Ibig sabihin, countless. Hindi kayang bilangin. Ganito ang pinanmulan kay Isaac. Countless multitudes and nations and kings. Okay. Sabi dito, ano ang mga ehemplo for Christian women today base doon sa sa nilakaran ni Sarah? No? Kung tayo ba ay mga Christian women today, ang sabi dito, do not let your adornment be merely outward. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Tayo daw na mga Christian women, ano daw makikita sa atin? Hindi lamang yung mga naglalakihan ng mga hikaw, mga bangles, magaganda namin kasuotan. Ano daw ang dapat makita sa atin bilang isang Christian woman? Dapat na makita sa atin ang incorruptible beauty na mayroon tayong gentle, quiet spirit. Ang ibig sabihin nito, maamo. Di ba pinag-aralan natin yan no Friday? Be meek as a dove, but be wise as a ano? Be wise. Be wise as a serpent, but be meek as a dove. Dapat daw maging wais tayo ng mga Christian women. Pag may lumapit sa iyo na iba ang katuruan, kung may Christian woman ka na, dapat alam mo na yan totoo at mali. Kaya be wise as a serpent and be meek. Dapat maging maamo daw tayo na katulad ng kalapati. Ang kalapati pala ay meek, no? Hindi siya pala away. Kaya beware, huwag kayo mag-aaway na sinusulat ninyo sa inyong Facebook account o kung ano-ano pa man na sinusulat ninyo dahil may kaaway kayo. No? Be meek as a dove. Yan daw ang dapat makita, hindi lamang yung mga panlabas na mga adornment, no? Sa ating katawan. Number 2, the holy woman of God adorned themselves with a meek and quiet spirit. At isa pa ko, meek daw, meek no, yung hindi siya bumangira. Quiet spirit, tahimik. At ano daw, submissive sa mga asawa. Hanggat hindi masama ang sinasabi ng asawa ninyo, mag-submit tayo. No? Unless otherwise, iba na yung pinapagawa sa atin. No? Be submissive to your husband. Yan daw ang dapat nakita sa ating mga Christian women. Sapagkat ang kasiraan ng inyong asawa ay kasiraan din nating mga asawang babae. Ha? So, the emphasis o ang emphasis ng isang Christian woman is to honor their husbands. Dapat bigyan natin ng karangalan ng ating mga asawang lalaki. Kung ikaw ay chismosa, ano ang maririnig mo? Sa mga, siyempre nagpupumpul din ng mga lalaki do. Sometimes, no? Sasabihin niya, no, yung asawa mo pumamira, palakaway, chismosa. Siyempre masakit yun sa part ng mga lalaki. Kaya sabi, give honor to your husband. Be submissive. You must have a quiet spirit. You must be meek as a dove. At ano sabi? Husbands and wives are to be submitting to one another in the fear of the Lord. Bakit tayo magpapasakop sa ating mga asawa? Dahil hindi lamang dahil binibigyan kayo ng maraming pera, hindi sinasabit natin ang ating sarili sa ating asawa
sa ngalan ng Panginoon. No? Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, ang buhay natin? Magulo. So, ano ang characteristic of a woman of faith? Number one, characteristic is a woman of faith. Kaya ka nga tinawag na woman of faith dahil meron kang relasyon sa Panginoon. Na tayo ay anak, siya ang ating ama. Na anak tayo, siguraduhin natin mga kapatid na tayo ay anak ng Diyos. We must believe in and understand who God is. Sino ba ang Diyos sa ating buhay? Sino siya sa ating buhay? Ang Diyos. Na? Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. So, Panginoon, pag sinabi natin Panginoon, susunod tayo sa utos ng Panginoon. No? Ano ang una-unang utos ng Panginoon? Ano? Ha? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Na? Naunawaan ba natin yan mga kapatid? Love the Lord ng ating kabuuan. Hindi sinabing mind lang. Hindi sinabing soul lang. Everything in us, we must love the Lord. Bakit natin kailangan i-love ang Lord? Sapagkat una niya tayong minahal. Na? Dapat lang natin ibalik yung pagmamahal na yun sa Panginoon. At ano ang ginagawa natin? Para ipakita na love na natin ang Panginoon. Tama. Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, you must trust and obey. Sabi niya, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng close relationship sa Panginoon. Sabi na natin, siya ang ating Ama, tayo ay anak. Mahirap naman yung ama nga natin siya, nalayo naman tayo sa Kanya. May bang pamilyang ganoon? Siyempre, pag nandyan ang ating dyan lang ang ating Ama, dapat malapit tayo sa Kanya. No? Sa pamamagitan ng ganito mga gawain, sa pananalangin, at mga makadiyos na gawain. At isang maraan para natin magampanan ang mga bagay na iyan ay sa pamamagitan ng pananalangin. Every Wednesday, nananalangin ba kayo mga kapatid? Kasama ba kayo sa ating sama-samang panalanginan? Amen. Amen, no? So, mahalaga na sama-sama tayong nananalangin. Katulad ng sa nalalapit na eleksyon, nawa sa ating pananalangin, isanggunin natin kung sino yung karapat-dapat na mamuno sa atin. Dahil merong 3 taon na mamumuno yung mga iyan. No? Pwera kung yan ay presidential election. Pag presidential election, I think it's 6 years. No? So kung hindi mabuti yung mamumuno ngayon ng mga local officials, 3 years tayong hinagpis. No? 3 years tayong hinagpis. Number 2, a woman of faith has belief in God's Word. Ang babae daw na mayroong pananampalataya ay naniniwala sa salita ng Diyos. Naniniwala pa kayo mga kapatid sa salita ng Diyos? Sino dito ang nagbabasa ng Bible? Very good, no? Dapat marunong tayong magbuklat ng ating Bible. Huwag yung ipis ang magbabasa ng Bible. Anong sabi dito? Ano ang pagkalarawan sa salita ng Diyos? God's Word is life. Ito ay nagbibigay buhay. Sapagkat ang Diyos, nakakausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Okay, magtaka, kapag walang nangyari sa buhay ninyo, malamang malayo tayo sa Diyos. Kailangan lumapit tayo. Kailangan matuto tayong manalangin. Kailangan matuto tayong magbasa ng Bible. Kailangan makisalamuha tayo sa kapwa natin mga mananampalataya. Ano pa ang ginagawa ng salita ng Diyos? Ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement, na? At comfort. Kung ikaw ay balisa,
Kung naka sa Bible, manalangin ka, ito ang bibigay sa iyo ng comfort o ng kapanatagan. Kapag malayo ka sa pagbabasa ng Biblia, lagi ka nalang stress. No? At dahil sa stress, madali kang tumanda, maaari ka pang mamatay ka agad. No? Pag stressful ang buhay natin. Sabi dito, napakahalaga na tayo ay magbasa at magmuni-muni sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Diyos? Ano ang kanyang plano sa atin? The woman of faith in the Bible often knew what God had said and believed His word. Ito mga babaeng, mga women of faith ay naniniwala sa salita ng Diyos at nagbabasa ng Diyos at alam nila kung ano ang salita ng Diyos. Number 3, a woman of faith has hope in the future. Alam ba natin ang future natin, mga kapatid? Hindi natin alam. God knows our future. Jeremiah 29:11, ano ang sabi? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Ito yung plano ng Diyos. Ulitin ko, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Alam ng Diyos ang plano niya. Kaya lang minsan, hindi tayo nakikiayon sa plano ng Diyos. Lalo na pag medyo may edad-edad, natamad na rin yan magbasa. Kasi katwiran niya masakit ang mata. Hindi na lang gumaling-galing na pala ang mata ko. Mahirap talaga kung may edad ka na. Hindi na minsan, hindi ka na rin. Hindi mo na rin naririnig yung munting tinig ng Diyos. Sabi na, small voice. Sabi dito, pagka-describe. Kaya na kailangan makinig tayo. Ano ba yung salita ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Diyos sa akin? Magugulat ka nga. Every 3 o'clock, nagigising kami ni Pastor. Kaya sabi ko, Lord, ano ang nais mo para sa araw na ito? What do you like, Lord, for me? What do you want from me? Ano ang nais mo, Panginoon? So, alam na natin ang plano ng Diyos. Saan niya matatagpuan yun? Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. At another thing, He wants us to be in His kingdom. Nais ng Diyos na tayo ay mapunta sa Kanyang kaharian. Baka mamaya sasabihin lang natin, Christian ako, pero wala tayong ginagawa para sa Diyos. Hindi tayo meek as a dove. Hindi tayo vocal para sa Panginoon. Pagdating ng mga distraction, hindi natin kayang ipagtanggol ang Panginoon. Sino ba ang Panginoon para sa iyo? Yan ang katanungan. Okay. What are the lessons learned from Sarah's life? Ano yung mga lesson na matututunan natin mula sa buhay ni Sarah? Ang oras. Number 1, God works on His timetable, not ours. For may timetable ang Diyos. Tayo may timetable din. Tayo ay kapraso lang ang ating timetable. Pero ang Diyos, tignan ninyo ang buhay ni Sarah, 25 years ang kanyang timetable para masunod yung nais ni Sarah. Gusto niya magkaanak, pero hindi ura-urada. Madali lang naman magbuntis, di ba? Kaya kasi Sarah during that time is past na yung lumipas na yung kanyang panahon ng panganganak. Pero ano ang sabi? God works on His timetable, not ours. Hindi yung panahon natin. Kasi sabi sa Isaiah 55, my time is not your time. Says the Lord. Kaya, huwag natin asahan na kapag tayo ay humingi, ura-urada makakamta natin. It takes time. Bakit ano din-develop ng Diyos sa atin? Maging mapanalanginin, maging matiyaga, at laging nakafocus sa Kanya. Number 2,
The answer we receive may not always be what we wish. Ang sagot ng Panginoon ay maaaring hindi ito ang katugunan ng ating mga nais. Especially when they come about in an unexpected way. No? Maaaring iba yung kasagutan ng Panginoon, iba rin yung inaasahan natin. Bakit? Marahil yung nais natin hindi ang para sa atin, hindi rin makakabuti sa atin. Maaaring makasama. Kaya hindi tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin. Depende yan kung yun ay makakabuti sa iyo. Kung hindi makakabuti, huwag muna. Ano pa? Sabi dito, si Sarah ito, she is faithful, loving, submissive, chaste, God-fearing, modest, and with a beautiful and gentle heart. Ngayon mga kapatid, makinig kayo ha. Alin-alin dito ang inyong katangian. Ang sabi dito, Sarah is faithful, loving, submissive, chaste. Ibig sabihin, nung siya ay, hindi siya, siguro marami dahil napakaganda ni Sarah, marami siguro mga hari ang malapit sa kanya, pero siya ay, nandun yung kanyang chastity na tinatawag. No? God-fearing, modest, and with a beautiful and gentle spirit. Angkop ba ito mga kapatid sa ating buhay? No? Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba to? O si Sarah lang to? Hindi pwedeng si Sarah lang. Pwede tayo rin. Bakit? Sapagkat tayo ay woman of faith. Number 4, ang sabi dito, never limit God's ability. No? Huwag natin limitahan ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ang tanong is there anything too hard for the Lord? No. Wala. None. Everything is possible. Everything God can do. Number 5, trust God no matter what. Magtiwala tayo sa Diyos, anuman ang kahihinatnan. Sapagkat, tandaan natin, ang buhay natin dito sa daigdig ay pansamantala. Ang buhay natin ay, dito sa lupa ay naglalakbay lang tayo. Kaya minsan, tayo ay nadadapa, nasasaktan tayo, nagkakasakit tayo. Sapagkat hindi ito ang tunay nating tahanan. Saan ang tahanan natin, mga woman of God? Doon, sa piling ni Kristo, sa langit. No? Kaya dito, we are just nag-journey lang tayo dito. Ang tawag sa atin dito ay manlalakbay. Na? God always delivers what He promises. Anong promise ng Lord sa inyo? No? Maaring matagal nyo nang inaasahan, pero hindi pa rin tinutugon. Sasabihin ninyo, tatanungin ninyo ang inyong sarili, ba't ganoon? Mahina ba ako sa Diyos? Tandaan natin si Sarah, it took Sarah 25 years bago niya nakamit ang katugunan ng Panginoon. At ang Panginoon ba ay sinungaling? Hindi po. Siya ay promise keeper. Tumutupad ng kanyang mga ipinangako. Ano ang pangako? Tanungin niyo ang inyong sarili. Ano ba ang pangako ng Diyos sa akin na dapat kong pagbulay-bulayan? Dapat magmuni-muni tayo. Ano ba ang pinangako ng Diyos? Lalawig ba ang aking buhay? Sasarap ba ang aking buhay? Magiging maaliwalas ba ang buhay? All those things maaaring sagutin ng Diyos sa ating buhay. Sabi dito, number 8, God's love is unconditional. Walang kondisyon. Minahal tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos, binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan na hindi nasasabi. Hindi niya tayo sinabihan na, oy, bayaran mo yung ginawa ko sa krus. No? Hindi katulad ng iba, kapag may utang, kaya na magbayad ka. Pero ang Diyos hindi naniningil. Ang kailangan lang ng Diyos sa atin ay magtiwala. And God is always
faithful. God is faithful, but are we faithful to God? Are we? Faithful ba tayo sa Diyos? Kayo na lang at ang Diyos ang mag-usap. Hindi ko naman kailangan sagutin ninyo yan, no? Ang sabi lang niya dito, God is always faithful. But are we faithful to Him? Kayo at ang Diyos ang mag-usap. Okay? So yan po ang ating pag-aaral ngayong tanghali. At maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating gawain. At God bless us all. Happy Mother's Day. Sana natandaan ninyo mga kapatid ang mga tuntunin na ginawa ng Sarah sa kanya bilang isang woman of faith. Anong tawag sa inyo ngayon? Woman of faith. Good morning. Magandang mensahe. Alam mo po na ito'y alalahanin niyo lagi at talagang tunay na tunay po ang mensahe ngayon. Na po ay dadako na po tayo sa anong katawag sa obeng mo. Tinatawagan ko po si Arlene para kunin yung basket at yung mahulay na lang ng back offering. At tatawagan po rin po si Lisa. Special number. Special number.
sa lahat ng mga nakaloob dito sa ating gawain sa Panginoon. At nagpapasalamat din po sa magandang Moses na pinakaloob niya kay Lisa at tanong nagagamit sa gawain ng Panginoon. At ako rin po ang mag-praise sa giving. Ang bawat isa po sa inyo ay magbigay ayon sa sariling kapasiyahan. Walang pag-aatubili at hindi nakipilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Ang pagbigay ng may kagalakan sa puso ay isang katangian itinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito rin ang pagpapakita ng pagsunod at pagtitiwala sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay. Ako pang-upusin ko po. Maraming salamat, Ate Levi. Ngayon naman po ay tatawagan ko po. Huwag ka na po lumayo, Ate Lenny. Diyan ka na lang po. At bibigyan ka ng bulaklak. Lahat po kayo dito pipila. Isa-isa. Hindi, tatawagin ko isa-isa. Bigyan mo ng bulaklak. Well, Happy Mother's Day. At kuha naman, ito, pwede ba kunan mo kami? Habang binibigyan ng bawat isa, i-shot mo, nakaready na. Sige. Lahat na, isa-isa. 1, 2, 3. At ngayon naman po, tinatawagan ko si Ate Arlene para sa Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. At si Ate Ana. 1, 2. Huwag mo nang aalis. Ate Ana. Dahil kukunan kayo group. 1, 2, Happy Mother's Day. 3. Tinatawagan ko si Ate Lisa. Ate Lisa, Happy Mother's Day. 1, 2, Siya. 3. Okay. At tinatawagan ko rin si Ate Angie. Happy Mother's Day, Ate Angie. 1, 2, 3. Tinatawagan ko po si Ate Edna. Dito kayo. Sige. Pupunan lahat kayo. Okay, Ate Semi. 1, 2, 3. Happy Mother's Day, Ate Semi. 1, 2, 3. At si Ate Lilia, ang ating tagapagbigay, Ate Speaker. Happy Mother's Day, Ate Lilia. Okay, dito na po lahat. Lumayo ka to para lahat. Kunan mo lahat. Tabi kayo. Ate Angie. Tayo ko nyo, Dong. Yung tayo ko pa hindi ko makita. Ganyan, pwede yan. Hindi, kamay, ito lang mo kasi pa, Ate Angie, para makita na. 1, Hindi pa tapos. Hindi. Okay? Sige. 1, 2, 3. Happy Mother's Day! Mother's Day! Happy Mother's Day! Okay, maraming salamat po, Lord, na naririto ang mga kapapalihan. Dalangin ko po, Lord, na ang bawat isa po ay inyong pagpalain at pahabain pa po ninyo ang kanilang mga buhay upang sila ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. Kaya lalo po akong lumalapit sa inyo na
patnubayan po ninyo at pagpalain ang lahat ng kababaihan na ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Happy Mother's Day. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magsamba sa Espiritu at katotohanan. At nagpapasalamat din po kami. Lord, dalangin ko po, bukas ay election day. Nawa po, Lord, ang aking hinihingi na magkaroon po ng kapayapaan ang eleksyon na to. At nawa, Lord, ay huwag niyong ipahintulot na magkaroon man ng dayaan. Dahil alam ko, Lord, kapag may nanalo sa pamamagitan ng pandaraya, ang bansang Pilipinas ang maghihirap. Dahil hindi po kalooban ninyo. Kaya dalangin ko po sa lahat ng makakarinig nito, ito po ay nasa YouTube. Nawa, Lord, pag sila ay pumunto, humingi sila ng advice sa banal na Espiritu kung sino ang karapat-dapat na iboto. Dahil alam ko, Lord, kung kayo ang magluluklok sa mga pinuno ng bayan, kami po ay magtatagumpay. At dalangin ko rin po ang aming mga kapatiran sa dakong ito na kahit wala yung iba, nawa, Lord, ay pagpalain po ninyo ang kanilang mga negosyo o hanap buhay. At ipinagpapasalamat ko rin po na nadagdagan na naman kami ng isang Kristiyano, kapapanganak pa lamang po ni Ate Alihi. Kaya salamat, Lord, sa pag-iingat ninyo. Salamat na siya ay nakaraos na nasa tahanan na nila po ang kanilang bibig. At ito pong aking dalangin ay inilalapit ko sa lahat. Kaya hiningi ko po ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin. At higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday.